Okay mga kamatis, mga kaibigan, panoorin na po natin ang inyong much awaited na content. Pasensya na po, medyo na busy lang ako ngayong week na to. Pero bubusisiin natin to part by part para mahimay-himay natin ng todo. Yung ibang issues kasi dito, narinig ko na, bibigyan ko kayo ng example sa simula. Okay? Hindi yan. 2022 pa lang. Kaya yung pawis mo pula na. Yan, alam naman natin yan kasi nasa vlog ni Kong yan eh. Dahil nung lumabas po ako, hindi naman Yan. talaga ako humihingi ng pera kila ko. So, yung sinasabi ng tao, Well, ang counter ko kasi dun sa sinabi niya, actually, hindi siya humihingi per se ng pera kila Kong. Pero, nung wish bus at saka yung wish bus at saka yung kumakanta siya ng Ligaw Tingin, parang nag-iintay siya ng royalties doon or ng talent fee doon. So, may nakaiusap akong mga legit source. Lahat ng source ko tungkol kay Kulub kasi, legit yung mga yan. Of course, hindi natin pwedeng sabihin. So, isa doon, sinabi nila sa akin kung paano kumikita sa Wishbus. Pag may manager ka, yung Wishbus kasi either pwedeng meron, pwedeng wala. Depende yon kung sa management mo. Ang nagmamanage kasi kay Kulob noon during that time ay si Kong. Si Kong naman, hindi siya naningil sa Wishbus. Kasi tinignan nila yon as opportunity para makasampa itong si Kulob doon. So technically, hindi siya humihingi ng pera kay Kong. Pero inaasahan niya na yung mga hard work niya, which is, meron naman talaga. And yung magkakaroon siya. Pero isipin niyo muna lang, Kulob, yung nakuha mong opportunity kay Kong TV na finiture ka niya sa napakarami niyang content, di ba? Yun, doon pa lang panalo ka naman eh. Tuloy na natin. Sige. kaya ganyan si Zil kasi wala nang pera. Kasi pumunta pa po ako ng TP. Yan, narinig ko yan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino nagsabi sa akin. Yung pumunta daw siya ng TP Fair tapos pinalabas daw siya. Ayoko na magsalita pero pakinggan nyo na lang. May isang member po na nagutos sa guard na palabasan ako sa TP Fair. Ako pa po yung nagpakyat sa kanya sa TikTok live. Yan, ito naman yung nangyari sa gustong pumunta kasi ni Kulob doon sa resort na nandun sila Kong. Okay, alam nyo na yan, may serya tayo dyan. Tapos doon, sunod-sunod na pinagsasabihan ako. Si Kulob daw, naging hamon. Ganun. Kaya, Okay, so yun, may serya tayo dyan. And ang akin lang kasi doon, dapat kasi, ang gusto niya kasing mangyari ngayon si Kulob, rebrand yung sarili niya. Madali lang yun, idol. Wag mo na lang i-associate yung sarili mo sa Team Payaman. Gayahin mo yung sino to, yung nagre-reggae na isa. May nagre-reggae na, yung sumali siya, si Luke. Naalala nyo si Luke, yung nagigitara na nagre-reggae. Sumali yun dati sa Pinoy's Got Talent. Hindi siya nakuha. So, ginawa niya, siya, okay lang. Pinagpatuloy niya pa rin yung passion niya, di ba? So, I don't think na kailangan mo pa si Kong in the sense na kung gusto mong tumayo as a sarili mong brand. Kasi nga, ganito kasi yung gumagana yung social media. Kung meron ka laging kakolab, tapos yung kakolab mo isang malaking influencer, halimbawa si Kong, yung laki ng channel mo will never surpass yung principal mo. Kung na-associate ka lagi kay Kong, hanggang doon ka na lang sa followers ni Kong or less than pa nga doon. Rare na mangyari na yung mga binubuhat nung influencer na malaki is na-surpass nung tao na yon. So, I'm just saying sa inyo yung yung observation ko all these years na nagso-social media ako. So, that's why kailangan talaga you have to grow out of your niche. Ganun talaga yon. Kailangan tumayo ka sa sarili mong brand. Pag hindi, ayun nga, lagi kang ma-associate doon. And real talk, cognizant naman ako sa nangyayari sa channel ko. And I know kung ano yung underlying problems nito. Okay, so, ito yung unang part nito. Pagpatuloy natin. So, ito yung explanation niya kung bakit nagkaroon nung parang joke, yung alam niyo yun, yung parang yung naalala niyo yung nagsasalita siya. Pakinggan natin to. which is bago pa po ako pumasok
mga oras na yun. Okay. So, ang sabi ko, ano kaya yung mabigat? Kasi alam ko po noon, pag may issue pa, 1 month pa lang makakalimutan na. Hindi depende yun sa issue kung gaano kalaki. Like for example, yung Pepsi Paloma, putya 40 years na yun. Real talk, 40 years na yung Pepsi Paloma issue na yun hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. And mukhang habang buhay nang dadali ng mga Sotos yan. Actually, yung angka nila, di ba? Tuloy natin. So, yung nangyari sa akin, parang O ikaw din naman, Nico David, may issue. I'm very cognizant of it. Relax. until now, buhay yung issue. Sabi ko, what if palabasin mo na nagselos ako kay sa anak ni ko. Ayan o. Alam mo kasi, Kulob, wag mo na kasing i-bring up. 'Di ba? Ano lang, kakanta ka na lang, 'di ba? Kung ako diyan sa iyo, benta mo yung ligaw tingin jacket mo nang walang context. Ganun lang. Gusto ko pong ibenta 'to dahil memorable sa akin 'to at gusto kong bumili ng bagong equipments. Ganun lang. Ito po yung sa ligaw. Tapos walang context. Kasi pag nilagyan mo ng context, magiging issue pa yan. Ayan. Napakarami. Alam mo, konti na lang yung nanonood sa akin. Again, I'm cognizant of that fact. Pero, eto gustong-gusto nila. Ano lang, madali naman akong kausap eh. Dapat hindi niya na... Alam mo, may talent ka kasi. Doon ka na lang sana mag-focus. Ako, wala akong talent eh. Pinaka-talent ko, eto, hindi pa ako, I'm not even the best pagdating dito sa ganitong larangan ng komentaryo, di ba? So, sayang eh. Tuloy natin. Na totoo, kahit hindi naman. Which is tumagal po siya sa, sorry po. Bakit mo ginawa? Yan. Kasi po nakakalimutan na po ako. Gusto mo maging... Ayan, nakakalimutan ka ng tao, tapos pinaalala mo yung mga pangit na nagawa mo. Aray ko talaga, Lods. Lods, bakit gano'n, Lods? Hindi nito. Binuhin mo, gusto mong maalala ng tao ulit ngayon. Tapos mapaalala mo, yung mga, syempre dapat, Lord. Alam mo, ang iba kasi sa amin ni Kulob kasi, etong YouTube na to, kahit konti lang yung views ko, may kita pa rin ako. Gets? Kunyari, 1,000 views, 2,000 views. Nag-accumulate naman yun sa end of the month eh. Tapos may payout ako. Yung payout ko na yun, pambayad ko ng ilaw, pambayad ko ng tubig. So, kailangan kong i-continue yung pag-YouTube ko. Pero kay Kulob kasi, meron siyang chance na mag-viral sa magandang bagay. Kumanta siya, gumawa siya ng hit single niya. 'Di ba? Gamitin mo yung method ng X-Battalion, 'di ba? Shoutout kay Daryl at saka kay Flo G. Nung araw, puro sila issue. Nung sila ni Zainab pa, lalo na si Daryl, si Skastakli, lagi silang issue. Pero nababawi nila yon. Bakit? Kasi may talent sila na magaling silang kumanta. After a while, na-realize nila, nung nag-mature na sila, lumayo sila dun sa issue. Nag-focus sila sa music. Ngayon, kita mo, isa sila sa mga kapitapitagang mga rapper dito sa Pilipinas. Siguro, marami magdi-disagree sa akin dun, pero respectable silang lahat ngayon. Umiwas na sila sa issue. Tol, hindi ka naman komentary kagaya ko na kailangan kong humarap sa tao araw-araw. Kaya wala akong... I am cognizant of the fact of what's going on sa akin. Huwag kayong mag-alala. We will discuss that in a future time. Yan, sinasabi ko na paulit-ulit. But, ikaw kasi hindi ka ganun, tol. May talent ka. Kamukha lang kita, pero may talent ka. Tuloy-tuloy. Relevant. Yan, Pero alam mo kasi alam mo hindi lang alam mo. Bale po, nung paglabas ko po kasi ng TV, bale, ang unang naging issue po bago yung selos issue is sa pinabi po ng mga tao, pinalayas daw ako. Which is, ang totoo po hinatid po ako pa uwi ng Albay. Hindi ka naman talaga papalayasin, Nico. Nang lumayas ka, hindi yun eh. Pero sana nakaramdam ka na inaalis ka na dun sa roster ng Team Payaman. Kasi nga, merong mga tao na hindi ka gusto dun sa... Kasi... Pamilya sila dun, pare, di ba? Hindi lang sila basta mga vloggers eh. Hindi sila parang wala ka na dito, hindi ganoon eh. Hindi lang for the content eh, for the family sila eh. Sana maintindihan mo. And this is coming from, hindi to galing sa akin, galing to sa research. Hindi ko na, syempre, bawal kong sabihin yung mga
Pag nakita nyo ako sa labas, Nico David, sino ba yung mga sources mo? Baka yun, pwede kong ikwento. Pero pag sa ganito, hindi pwede. May publishing aspect di ba? Tuloy natin. Sabi ni kong mag-aaral po muna ako kasi sunod-sunod na rin po yung mga issue ko Sa profile ba ito galing? Kasi nga ang Team Payaman talaga umiiwas sila sa issue. 'Di ba? Miski nga yung isang politiko na i-involve sila, 'di ba? Matagal na nilang tsaka na natin pag-usapan 'yon siguro after election para walang kulay. Kasi pag nagsalita ako about politiko ngayon, may kulay na gets. Ginaintindihan ko, cognizant again. Very cognizant tayo dyan. Relax. O tuloy. Kakakila ko. Opo. Bakit nga pala? Nagpapansin po ako sa Big Royce, opening ng Big Royce. Yung kainan niya po yun. Tapos, may dala po akong malaking... Ayan yung history niya, di ba? Ang galing nitong bata na to, tol. Promise ko sa'yo, walang pupuntahan yan. Take it from me. O, tuloy natin. Patuloy kitang mamahalin, palihim kahit na ako'y nakatingin. Galing. Galing. Okay mga kamatis, mga kaibigan, pasensya na kayo. Kailangan ko, may trabaho ako Kailangan ko munang i-cut short dito. Tapos mamaya naman, promise ko sa inyo, babalik ako. Mas fresh yung itsura. Galing kasi ako sa labas kanina. Ayun, na malengke. May mga nilakad ako na kailangan kong lakarin. I mean, after YouTube naman, may mga kailangan akong tapusin. Ngayon, eto muna yung start natin yung mga previous issue i-handle natin. Tapos mamaya di-discuss natin yung binenta niya, ha? Kasi nga well, ang rinig ko tsaka lang, mamaya na. Balikan nyo ako. Yun lang naman muna for today. Gaya mga lods.